the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad, sorry Brad patawad po Brad, alas 9:33 na. Sorry Brad, pero alam kong ikaw mahaba-haba ang pangunawa mo. Kahit na ano Alright. pang substandard na proyekto makita mo, sigurado ko patatawarin mo. Ay, nasa labas ka na pala, sorry! Oo, medyo ayan, putol-putol ka, Pastor. Pastor, good morning. Good morning. Medyo mahina signal dito sa bandang Pasay. Yan. Ayan, kita mo nasa Pasay lang siya, no? Punta ka kayang India, Pastor, para lumakas yung signal. Last time yung ating Mojo, ang lakas ng signal doon. Pero sige, walang makapipigil sa atin ngayong Lunes ng umaga. Para sa mga nag-init ang ulo dun sa mga flood control projects sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas, mapabulakan man yan or Oriental Mindoro. Pastor, anong magandang balita na hatid mo sa amin ngayong Lunes, August 18? Lunes na lunes nga siya. Ang dami nating mga wino-worry, yung mga flood control na yan. But anyway, may maganda akong verse sa Mateo 6:34. Kaya nga wag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Alam niyo po, sa dami nating kinakaharap na problema sa bansa, yung personal pa, damay palalo, no? Yung parang ayaw mo nang mamuhay ngayon kasi parang yung bukas, ano ba naghihintay? Pero ang ganda na tong sinabi na to, do not worry about tomorrow. Ang ginagawa kasi ng worry, ninanakaw niya yung iyong kapayapaan today. Yung peace mo today, yung lakas mo ngayon, hinahakot niya, tinatanggal niya. Pero pansinin niyo, ang sabi dito, diretsahan, sabi ni Jesus, do not worry about tomorrow. Bakit? Kasi alam ng Diyos, kapag inuna natin ang bukas, hindi natin mamamaximize yung biyaya ngayong araw na to. Ang bukas ay nasa kamay niya, hindi sa kamay natin. Nauubos lang yung ating lakas, nauubos yung ating ligaya kapag nagwo-worry tayo about tomorrow. Ang sabi dito, pangalawang sinabi, ang bawat araw may sarili ng hamon. Each day has enough trouble of its own. Kaya pag iniisip natin yung bukas, habang dala natin yung problema ngayon, doble bigat po tayo. Kaya instruction ni Jesus, live one day at a time. Tanungin mo yung sarili mo araw-araw, Lord, ano ang gusto mong gawin ko today? At pangatlo, ang buhay na worry-free ay nakukuha sa pagtitiwala sa Diyos. At the end of the day, yung mga corrupt na politician, mga corrupt na contractor, mga corrupt na tao, ang iniisip nila, hindi lang tomorrow, isecure na hanggang apo ng apo ng apo nila, pero yung pong greed at discontentment, yan ang sisira po sa atin. Eventually, pag hindi natin napagtagumpayan yan at tayo namatay, sa impyerno po ang tuloy ng mga taong ganyan. Kaya, again, at the root of worry is not just emotion, it is a trust issue. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos natin, kaya tayo ay nagwo-worry. Ulitin ko po, before ako magdasal, Mateo 6:34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga surilanin sa bawat araw. Tayo manalangin, Panginoon, sa daming Lord namin problema na mga kinakaharap sa bansa, meron pa kami mga personal na problema. So Lord, tulungan mo lang kami not to worry and trust you every day of our lives. In Jesus' name, Amen. 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 And Lord, we say thank you again today sa aming pakikinig po sa napakagandang aral mula kay Brad Jeff. We pray, alagaan niyo po si Brad sa kanyang buong linggo na naman ng pagmimisyon. Keep him safe and protected. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Salamat Brad at pasensya na talaga Brad, naghintay ka ng matagal-tagal kasi yung ating mga kinausap mga abalang lokal na pamahalaan yun. Ayoko naman ding sila magambala. Alam ko naman din na ngayon day off mo at araw lamang ng paghahatid ng labada kaya may oras ka siguro maghintay. Sige. Yes. Okay lang yan, Brad, dahil tayo, we're here to serve the people.
and to serve God. Mahalaga yung mga in-interview natin para sa kaalaman ng karamihan. Saka, mabait tong driver ko, si Dominic Helito. Yan, taga Pangasinan, number 1 listener mo to, Brad Ted. Bata pa lang daw siya, nakikinig na siya sa Hoy Gising. Yan, Gusto Brad niyo Ted. ba malaman kung gaano karaming flood control sa Pangasinan? Yan ang next natin. Kasi tapos na tayo sa Yan. Bulacan, Oriental Mindoro, abang-abang lang po sa iba pang probinsya. At aalamin din natin kung ang mga gobernador nyo po ay nagbabasa po ng GAA. Ay, nako. Oo. Anyway, sige. So, salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow para naman sa ating Anong Say Mo, Brad. Ingat ka, Brad, sa iyong biyahe. Maraming salamat, Brad Ted at Cha. Salamat sa mga nakikinig. Kay Trina at Junjun Galang. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.